yung tulay sa Kabo, ninanakaw yung mga tornilyo. Kaya ang naging rekomendasyon ng Public Works and Highways ay i-spot weld na. Ayan yung ninanakaw yung tornilyo. Saan naman po kaya nila nilalagay yung tornilyo? Yun nga ang hirap eh. Dahil naka-torque yan eh. Unti-unti. Hindi po kaya may masamang balak din yung gumagawa niyan? Na makakabili po ang bawat pamilya ng 3 kilo araw-araw. Noon po kasi limitado po hanggang 2 kilo lang eh. So ngayon po 3 kilo araw-araw lahat po ng beneficiaries magkakaroon po kayo ng mga ID per family. At yun po ang gagamitin nyo dahil mag-subsidize po yung presyo ng bigas na mabibili nyo sa ating rice processing warehouse. So, bibili niyan yung ani nung mga Cabanatuan. May 11,302 hectares pa yung sinasaka sa atin. At yung sinasaka sa atin, pinangangalagaan natin sa dredging at saka desilting para nga sa wag bahain yung sinasaka, wag rin bahain yung lower portion of Cabanatuan. Ay yung dredging and desilting sa Bagong Sikat. Napakaganda na eh. Dati napakadumi niyan. Kaya yung Komunal, Kalawagan, Bagong Sikat, at saka parte ng Kabo, yung sa Gawiron, ay, at saka Obrero. Naku, napakahaba nun talaga. Tatanong nga pala ako POJ sa'yo. No? By July 1, mag-a-assume ka na ng congressman ng 3rd District. Yung pong mga proyekto ni Congressman Ria na naiwanan na hindi pa natatapos, kagaya po ng tulay sa Santa Rosa, obligado po nyo ituloy yun. At, tulay sa? Santa Rosa, yung isang... Oo. Yung tulay sa Santa Rosa at saka yung tulay sa Bravo na ngayon ginagawa ng bypass. Dahil kasi kailangan talagang habaan yung tulay ng Singalat at Bravo. At sa paghaba ng Singalat at Bravo, ang kailangan doon 120 metros yung haba para hindi na parating nasisira. Ngayon, igagawa sila ng parang short bypass para madaanan pa rin ng mga tiga Bravo, tiga Singalat, at saka lahat ng naroon para sa pag-aalaga nila mailalagay nila sa ayos at yung 120 metros na madadagdag sa tulay hindi na parating mawawash out yung tulay doon sa naturang barangay. Ito ho yun. Ayun yun, igagawa ng bypass sa may gawin ng dulo. Anong oras? At 7? papahabain po yung naturang tulay na yan ng 120 metros. Yan po kailangan at kailangan pong ayusin. Oh, bitin. Isa pa nga nakakalungkot, alam ba nyo? Yung tulay sa Kabo, ninanakaw yung mga tornilyo. Kaya ang naging rekomendasyon ng Public Works and Highways ay
i-spot weld na. Ayan yung ako yung tornilyo. Saan naman po kaya nila nilalagay yung tornilyo? Yun nga ang hirap eh. Dahil naka-torque yan eh. Unti-unti. Hindi po kaya may masamang balak din yung gumagawa niyan? So, Engineer Arnold. Is, saan mo kasi gagamitin yung isang tornilyo lang na kinukuha yung mga, parang inuunti-unti para pagka, isang buhatan na lang. Hindi, ang pangamba natin dyan, siyempre yung suporta niyan, yung tibay ng ating tulay. Hindi, yan yata yung sa luma eh. Ay, yung sa luma. Natin yung mga pinaka-arc niya sa truss beams. Iniisa-isa yung mga member nung truss. Kaya, Di ba may historical value yun? Oo, di ba ano yan? Ang alam ko, kuwan yan eh. Heritage. Reserve, ay ano tawag doon? Oo. Heritage dahil dyan naganap yung ano ba yung kung kailan pa natayo yan, matagal na yan, 19 oo. Kaya delikado rin yan kasi yung pagbagsak, oras na bumagsak yung mga bakal na yan, pwedeng may mga madamay na sasakyan yan dahil kalapit niyan yung tulay natin na bago. ayun na nga, intentional talaga yung pagtatanggal eh. Hindi naman na... Bakit tatanggalin? Hindi mo naman maibebenta rin yun. Di na pwede magtanggal mag-isa yun. Ano intention mo para tanggalin yung mga tornilyo ng Saka tulay? wala namang bigat. Magalang ba kilo ng bakal. Yun nga eh. Ay, isang piraso, dalawang Isang piraso lang eh. Yan yung tatanggal eh. Yan yung tinatanggalan. Yan nga yung luma. Yan nga yung tinatanggalan. Yan yung lumang arko niya na tinatanggalan ng mga tornilyo. Kasi yung bago natin, ang tornilyo niya nasa Ilalim. sa Ilalim. Yung pinaka-girder niya, yun naman naka-bolt dyan eh. Hindi kaya, Sir Engineer Arnold, dapat masilip din yung ilalim ng tulay natin na bago na yan. Baka mamaya, bawas na rin yung tornilyo sa ilalim nun. Hindi kakayanin ng by manual tools lang yung Extraction. gagamitin mo doon. Kasi malalaki yung mga bolt nung ating tulay at saka naka-machine tight. So gagamit ka pa ng dyan. So, hindi kaya ng mano-mano. Hindi kaya ng manual. Yeah, ayan lang yung tulay natin. Baka mamaya, dumadaan ka, bigla na lang bumagsak sa side mo yan. Diba? So, delikado pa rin. Yun lang. Hindi, sa ibabaw eh. Yan. Hindi, sa ilalim siguro. Dahil sa gilid. Sa gilid, Sa gilid, doon yung sa sa gilid. bungad. Katabing-katabi. So, pwede talaga magdulot ng disgrasya.